Naririnig ang malakas na buhos ng ulan sa araw ng kasal ng ama ng batang lalaki. Ang mga patak ay tumatama sa bubong na yero ng simbahan, marahang kumakatok, tila mga buntong hininga ng langit at lupa. Ang amoy ng insenso, hinalo sa samyo ng mga basang liryo, ay lumilikha ng hangin na banal ngunit masikip sa dibdib. Sabi ng mga matatanda, iyon daw ay ulan ng pagpapala, ngunit para sa bata, iyon ay ulan na nagtatago ng mga luha-luha ng isang batang unti-unting nawawalan ng huling piraso ng kanyang pagkabata. Nakatayo siya sa pinakadulong upuan, suot ang puting kamiseta na bahagyang gusot. Ang kanyang ama, ang lalaking matagal na nagtaguyod sa kanya mag-isa, ay ngumiti ng may kabaitan. Katabi nito, ang isang batang babae, maganda at mahinahon, tila may ngiting kayang palitan ang mga alaala ng ina na pumanaw. Ang ngiti niyon, bagaman banayad, ay nag-iwan sa bata ng pakiramdam ng pagkawalay, parang may umaagaw sa banal na puwang ng kanyang ina. Tumunog ang mga kampana ng simbahan, hinawakan ng ama ang kamay ng babae, at magkasabay silang lumuhod sa harap ng altar. Sa labas, may kumulog sa malayo. Ang hangin, dala ng ulan, ay pumasok sa mga bintana at inalog ang maliit na rebulto ng mahal na Birheng Maria. Pinagmamasdan iyon ng bata ang masayang mukha ng ama, ang marahang pagsara ng mga mata ng bagong asawa, at naramdaman niyang may umuusbong sa kanyang dibdib, isang alon ng selos, sakit, at mga luhang gustong kumawala, ngunit hindi makalabas. Hindi siya kailanman magiging ina ko. Mahina niyang sambit isang panata, isang hiwang inukit sa kalinisan ng kanyang pagkabata. Pagkatapos ng misa, nagpatuloy ang kasal sa ilalim ng walang humpay na ulan. May tawanan, pagbati, at mga basong nagbabanggaan sa ilalim ng basang bubungan. Sa di kalayuan, pinagmamasdan ng bata ang kanyang ama at ang bagong asawa nitong sabay na nagpayong, lumalakad palabas ng simbahan. Sa likod ng tabing ulan, unti-unting nabura ang kanilang mga anyo, at sa puso ng bata ay naiwan ang isang malawak na kawalan, isang puwang na, mula sa araw na iyon, walang sinuman ang makakapuno. Ang bahay na 2 palapag ay nakatayo sa gitna ng isang makitid na daan, palaging nalulunod sa liwanag ng araw. Dati, iyon ang tahanan ng 3, ama, ina, at isang batang lalaki. Pagkatapos ng kasal, lumipat doon ang isang babaeng nagngangalang Elena. Lahat ng bagay ay nanatiling gaya ng dati. Ang mga kurtinang kulay beige na pinili ng ina, ang lumang hapagkainan na may gasgas sa sulok ng kahoy, at ang mga larawang nakasabit sa pasilyo, puno ng mga alaala. Sa unang araw, maagang nagising si Elena. Narinig ng bata ang tunog ng walis sa sahig, ang dampi ng basang tela sa mga salamin. Habang dumaraan siya sa sala, nakita niyang nakatayo si Elena sa harap ng dingding ng mga larawan. Sa gitna nito, ang pinakamalaking larawan, ang kanyang ina, nakasuot ng puting bestida, may ngiting banayat. Dahan-dahang hinaplos ni Elena ang gilid ng larawan at pinunasan ng maingat ang manipis na alikabok. Napahinto ang bata. May kumislot sa dibdib niya, isang damdaming magkahalong galit at lungkot. Mahina niyang ibinulong. Wala siyang karapatang hawakan yon. Mula noon, tuwing naglilinis si Elena, iiwas siya, pupunta kung saan man basta't hindi naroon. Kahit laging may ngiti si Elena, kahit pilit niyang makipag-usap, tugon lamang ng bata, ang malamig na titig, at katahimikan na sadyang mabigat. Ang ama ay abala sa trabaho buong araw, kaya sa bahay, silang dalawa na lang. Isang babaeng pilit binubuksan ang puso at isang batang marahang nagtataas ng pader sa paligid ng kanya. Gabi yung muling gumulan, ang mga patak ng ulan ay tumama sa bubong. Tulad ng araw ng kasal, nakahiga ang bata, gising pa rin, hindi makatulog. Mula sa ibaba, narinig niya ang mahina at putol-putol na tunog, parang tinig na pinipigilan ang hikbi. Tahimik siyang lumabas sa pasilyo. Sa ilalim ng ilaw na kulay ginto, nakita niyang nakaupo si Elena mag-isa
Sa harap ng pinakamalaking larawan, dumampi ang daliri ni Elena sa mukha ng babae sa larawan, ang inang bata, at may ibinulong siya, napakahina, hanggang ang natira na lamang ay ang panginginig ng tinig. Nakatayo lang ang bata, walang imik. At sa unang pagkakataon, hindi lang galit ang naramdaman niya, may kung ano banayad, mahina, pumasok sa pagitan ng kanyang puot, kaunting awa, kaunting pakalito, kaunting pag-uga ng damdamin na walang pangalan. Tahimik siyang bumalik sa silid, isinara ang pinto ng marahan. Sa labas, patuloy ang ulan, ngunit sa gabing iyon, ang tunog ng ulan ay tila may ibang himig. Hindi na ito nagdala ng kalungkutan, kundi ng kakaibang katahimikan. Hapon noon, at ang langit ay biglang dumilim. Unti-unting nilamon ng maiitim na ulap ang huling liwanag ng araw. Pagkatapos ng klase, nagsitakbuhan ang mga estudyante, tila mga ibong nagmamadaling maghanap ng silong. Ngunit ang batang lalaki, na natiling nakatayo sa gitna ng bakuran ng paaralan, pinagmamasdan niya ang ulan na bumubuhos, malamig, mabigat, at tila walang katapusan. Ayaw pa niyang umuwi, ayaw niyang makita ang babae na ngayoy nasa bahay na minsang pag-aari ng kanyang ina. Hinampas ng hangin ang kanyang pisngi. Naglakad siya nang walang patutunguhan sa makipot na daan ng baryo, sa tabi ng mga niyog na yumuyuko sa bigat ng ulan. Habang tumatagal, lalo pang lumalakas ang buhos. Basang-basa ang kanyang buhok, ang kanyang kamiseta, pati na ang sapatos na ngayoy lumulubog sa putik. Ngunit hindi siya alintana, sapagkat sa loob niya may mas malamig pa kaysa sa ulan, ang tampo ng isang batang hindi marunong magmahal at ang sakit ng isang pusong nawalan ng tahanan. Sa mga oras na iyon, natanggap ni Elena ang tawag mula sa paaralan. Mabilis siyang nagsuot ng kapote, kinuha ang asul na payong ng kanyang asawa at lumabas sa ulan. Tinahak niya ang bawat makipot na eskinita, ang tubig halos umabot sa kanyang tuhod habang paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng bata. Ang kanyang tinig, mahina at nauupos, ay nilalamon ng kulog at hangin. Nakita niya ito sa wakas nakaupo sa ilalim ng saradong tindahan, nakayuko, nanginginig sa lamig. Ang kanyang buhok ay basang-basa at ang mga patak ng ulan na dumadaloy sa pisngi ay di na malaman kung luha o tubig. Lumapit si Elena, walang salita. Binuksan niya ang payong at inilapit sa bata. Tahimik na pinoprotektahan ito mula sa ulan. Matagal silang ganoon, at ang tanging tunog ay ang mahinang pagtama ng ulan sa payong. Kung nilalamig ka, wika ni Elena, dahan-dahan, uwi na tayo. Tumingala ang bata. Sa mga mata ni Elena, walang bakas ng galit, tanging pag-aalala, tunay at banayad, na pilit niyang tinatanggihan. Inilahad ni Elena ang kamay, marahang naghihintay. Ngunit nanatiling tikom ang kamao ng bata. Paglaon, tumayo siya at nauna nang naglakad, walang salitang iniwan. Sa daan pa uwi, tahimik na sumunod si Elena, hawak ang payong upang masilungan silang dalawa. Patuloy ang hangin, patuloy ang ulan, at ang kanyang balikat ay giniginaw sa mga patak na hindi umaabot sa bata. Alam iyon ng bata ngunit hindi siya lumingon. Pagdating sa bahay, maingat na inilapag ni Elena ang tuwalya sa mesa at iniabot sa bata ang tuyong damit. Walang sermon, walang sumbat, walang tingin ng paninisi. At sa sandaling iyon, naramdaman ng bata ang masakit na pagkipot ng kanyang dibdib, sapagkat ang kabaitan ni Elena, ang katahimikan at pag-unawa ay nagpaalala sa kanya kung gaano siya kaliit, kahina, at may kasalanan. Gabing iyon, humiga siya, nakatalikod sa pader. Sa labas, walang humpay ang ulan, tila may sinasabing hindi maipaliwanag. Gusto pa rin niyang kamuhian si Elena, ngunit sa ritmo ng patak ng ulan, may kakaibang init na unti-unting sumisingit sa kanyang puso, parang may isang taong matiyagang nakatayo sa labas ng pinto, naghihintay, hanggang mapansin. Dumating ang tag-init, ngunit sa puso ng batang lalaki, parang may ulan pa ring hindi natutuyo. Tuwing umaga,
Si Elena ay naglalaba sa harap ng balkonahe, samantalang ang ama ay abala sa kanyang paggawaan ng kahoy. Upo siya sa harap ng gate, nakikinig sa mga usapan ng mga kapitbahay. Ang kanilang mga tinig ay sumisipol sa bakod, tila hangin na pumapasok sa siwang ng bintana. Si Elena, nagpakasal sa kanya dahil sa pera. Tingnan mo ang itsura niya, siguro gusto lang ng bahay na matirhan. At yung batang lalaki, hindi yata gusto ang madrasta niya. Dumapa ang ulo ng bata, nagkunwaring naglalaro ng maliliit na bato, ngunit bawat salita ay tila tumama sa puso. May bahagi ng kanya na gustong baliwalain ito, ngunit may isa pang bahagi na naniniwala. Dahil doon, parang mas malinaw ang lahat. Kung si Elena ay totoong mapanlinlang, baka tama rin ang kanyang galit. Gabing iyon, ang pagkain sa mesa ay malamig na. Hindi pa dumarating ang ama. Si Elena ay nakaupo, tahimik, hindi kumakain, hindi nagsasalita. Ang maliit na lamparang delata ay kumikislap at ang kanyang anino ay humahaba sa pader. Tumingin ang bata sa kanyang mukha, banayad, kaya naiiba ang pakiramdam. Bakit kailangang magkunwari? Naisip niya. Habang gabi ay lumalalim, ang mga kuliglig at hangin ay nagkakasabay sa musika ng gabi. Tahimik niyang inihanda ang ilang damit, ipinapasok sa isang bag na tela. Sa ibabaw ng mesa, iniwan niya ang isang maliit na papel. Ang sulat ay nanginginig dahil sa luha. Mas magiging masaya ka kung wala ako. Tahimik siyang lumabas, naglakad ng dahan-dahan upang hindi magising ang sinuman. Ang buwan ay mahina, ang daan sa baryo ay kumikislap sa tubig ng huling ulan ng hapon. Sa malayo, ang bahay na dalawang palapag ay nakatayo, tahimik, tila isang ina na natutulog. Hindi alam na aalis ang kanyang anak. Si Elena ay nagising sa gitna ng gabi, naramdaman ang hangin na pumapasok sa bukas na bintana. Umupo siya, tumungo sa kabilang silid, tanging bakanting kama, at ang maliit na papel sa mesa ang natitira. Nanginginig ang kanyang kamay at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa labas, muling umihip ang hangin, dala ang marahang tunog ng mga kampanilya ng hangin, tila isang dasal na ipinapadala sa gabi. Ulan muli ang bumuhos, parang hindi natapos mula pa noong araw ng kasal. Si Elena, may hawak na maliit na lampara, ay tumatakbo sa makipot na daan ng lupa. Ang liwanag ng lampara ay nanginginig, sumasalamin sa basang mukha niya. Bawat hakbang ay lumulubog sa putik. Ngunit hindi siya huminto. Tila tanging landas na ito lamang ang magdadala sa puso niyang naghahanap. Sabi ng mga tao, nakita nila ang batang lalaki na patungo sa gilid ng gubat sa mga abandonadong kubo ng mga dating mangingisda. Pagdating ni Elena, hinampas ng hangin ang lampara. Halos mamatay ang liwanag. Sa loob ng kubo, nakita niya ang bata nakayuko, nakaluhod sa malamig na lupa, basa ang kamiseta, at mabigat ang hininga, tila naglalagablab. Anak, lumuhod siya, inihaplos ang noo ng bata. Ang init ng lagnat ay tumatama sa kanyang palad, na para bang nasusunog. Agad siyang tumakbo sa ilog upang kumuha ng tubig, bumalik, at gamit ang tela, pinunasan ang bawat patak ng pawis. Bumagsak ang gabi, at ang tanging tunog ay ang patak ng ulan, tila panalangin na inuulit. Magdamag, hindi nakatulog si Elena. Nagluto siya ng lugaw sa maliit na palayok na naiwan, nagliyab gamit ang basang kahoy. Nanlalabo ang kanyang mga kamay, at ang hangin ay humahampas sa kanya ng abo, ngunit hindi siya nagpansin. Paminsan-minsan, hinahawakan niya ang kamay ng bata, pinupunasan sa kanyang pisngi, at tahimik na nananalangin. Panginoon, huwag mong kunin ang bata. Galit lang siya ngayon. Hindi pa handa para maintindihan. Pagdating ng bukang liwayway, humina na ang ulan. Ang liwanag ng umaga ay sumilip sa pagitan ng mga tabla ng kubo. Bumukas ang mata ng bata. Malabo pa ang kanyang paningin sa antok at pagod. Sa harap niya, nakatayo si Elena, ang mukha nangungulila, mga mata namumula dahil sa puyat, at buhok basang-basa. Hawak pa rin niya ang kamay ng bata, nanginginig.
Mahina at paunti-unti, halos walang malay, ang tinig ng bata. "Ina, huwag kang aalis." Huminto si Elena. Ang luha niya ay sumanib sa pawis ng bata. Yumuko siya, niyakap ito sa dibdib, tahimik na umiiyak. Sa labas, tumigil na ang ulan, naiwan ang amoy ng basang lupa at manipis na hamog. Sa maliit na kubo, may tahimik na pagbabagong nagaganap. Parang pagkatapos ng mahabang bagyo, sa wakas, ang puso ng dalawang ligaw na kaluluwa ay natagpuan ang isa't isa. Nagising ang bata sa liwanag ng umaga. Ang unang sinag ng araw, pagkatapos ng mahabang araw ng ulan, ay dumaan sa pagitan ng mga hiwa ng kahoy. Tumama sa kanyang mukha na may bahagyang pamumula. Wala ng kulog, wala ng patak ng ulan sa bubong. Tanging mga maliit na ibon ang umaawit sa labas, at ang amoy ng mamasa-masang lupa, tila hudyat ng muling pagkabuhay. Sa tabi niya, nakahilig si Elena sa pansamantalang kama. Ang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa kamay ng bata. Maputla ang mukha at ang mga pilik mata ay basa pa rin ng luha. Buong gabi, hindi siya lumayo ng kahit isang hakbang. Mahinang niyakap ng bata ang kamay niya. Nagulat si Elena, bumuka ang mga mata nang magtagpo ang kanilang mga tingin. Isang sandali ng katahimikan ang dumaan, haba na parang buong panahon ng ulan. "Kamusta ka na, anak?" tanong niya. Ang tinig ay bahagyang nanghihina, puno ng pag-aalala at kakulangan sa tulog. Hindi agad sumagot ang bata. Tumingin lamang sa kanyang kamay, nakapaloob sa kamay ng babae. Payat, magaspang, ngunit may kakaibang init, isang damdaming sabay na bago at pamilyar ang dumaloy sa puso. Sa labas, dahan-dahang sumisiklab ang araw sa bubong, sumisilay sa mga patak ng tubig na naiwan, na kumikislap tulad na libu-libong pira-pirasong kristal. Dahan-dahang umupo ang bata, tumingin sa pintuan, pagkatapos ay muling bumaling. "Nanay." Ang tawag ay napakagaan, napakahina, na halos siya mismo ay nagulat. Nakangiti si Elena, mga matay namumuo sa luha. Hinaplos niya ang buhok ng bata, banayad ng ngiti sa labi. Hindi na kailangan ng salita. Sa sandaling iyon, parehong naunawaan nila ang mga dapat na mawala ay nawala na. Ang mga dapat manatili ay nanatili. Sa labas, ang liwanag ng araw ay dumadaloy sa makalupang daan, tumutama sa huling patak ng ulan na naiwan sa mga dahon. Pagkatapos ng lahat ng bagyo at unos, magkasama nilang nalampasan ito upang maunawaan na ang unang liwanag hindi lamang nagmumula sa araw, kundi mula rin sa puso ng tao kapag ito'y bukas para sa pagmamahal. Isang maaraw na hapon, sinabi ni Elena sa bata na ayusin ang lumang silid, ang silid ng kanyang ina. Lumaki na siya, natutong ngumiti, natutong makinig. Ngunit sa kailaliman ng puso, may isang tahimik na sulok kung saan ang alaala ng yumaong ina ay nananatiling payapa, parang abo sa ilalim ng kalan. Nang hilahin niya ang kahoy na baul mula sa ilalim ng kama, napansin niya ang makapal na alikabok, kalawang ang kandado, ngunit matibay pa rin. Matapos ang ilang saglit na pagsubok, nabuksan niya ang takip ng baul at sumingaw ang amoy ng lumang papel, halimuyak ng tela, parang halimuyak ng nakalipas na panahon. Sa loob, may ilang lumang litrato na may dilaw na gilid, isang asul na laso, at isang bungkos ng liham na tinali ng sinulid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang bawat sulat. Lumilitaw ang malambot na sulat kamay ng kanyang ina, mga linyang isinulat para sa ama, para sa kanya, ngunit hindi kailanman na ipadala. Isang liham malapit sa dulo, kulubot na at may bahagyang basang sulok, ay nagsulat, "Kung balang araw may magmamahal sa iyo gaya ng pagmamahal ko, tanggapin mo siya. Walang makakapalit sa aking pagmamahal. Ngunit anak, malawak at mabait ang mundong ito ng higit pa sa iniisip mo. Huwag ipikit ang puso, hayaan ng iba na mahalin ka, gaya ng pagmamahal na natanggap mo." Binasa niya ito, at ang kanyang mga kamay
ay hindi mapakali. Lumuluha siya. Ang mga patak ay sumisipsip sa mga linyang bahagyang pinaluma na ng panahon. Biglang naalala niya ang mga kamay ng ina na nanginginig habang hinahawakan siya sa gitna ng lagnat, ang mata na puno ng pag-aalala, at ang mga gabing umuulan na si Elena ay gising hanggang madaling araw. Isinara niya ang liham, niyakap ang baul sa dibdib. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang nakaraan ay hindi na sugat, kundi daan patungo sa kasalukuyan, kung saan ang pagmamahal, kahit nasa ibang anyo, ay nananatiling pareho, mahinahon, mapagpatawad, at hindi kailanman nawawala. Sa labas, banayad na humihip ang hangin, dala ang halimuyak ng mga ligaw na bulaklak sa paligid ng silid. Ang langit ay malinaw, walang bakas ng ulan. Ngumiti siya at bahagyang bumulong sa sarili. Naintindihan ko na, inay, at ang ulan, sa loob ng kanyang puso, na tumagal ng maraming taon, ay tahimik na nawala, tila hindi ito kailanman nag-iral. Masigla ang nayon, sa tabing dagat, sa araw ng kapistahan ng kanilang patron saint. Makukulay na bandila ang nakasabit sa kahabaan ng pangunahing daan, tumutunog ang mga tambol, at ang halakhak ay sumasabay sa hangin. Maaga pa lang, nagtipon na ang mga tao sa plaza, may dalang pagkain, kakanin, inuming gawa sa niyog, at mga pagbating pagpapala. Dumating din si Elena, nakasuot ng lumang floral na damit. Kasama siyang bata na ngayoy mas matangkat na kaysa dati. Habang abala ang ama sa pagtulong sa parokya, iniwan silang mag-ina upang sumali sa masiglang tao sa paligid ng plaza. Asul ang langit, ngunit ang araw ay may init pa rin mula sa nagdaang tag-ulan. Ngumiti si Elena, ang mga matay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Binati niya ang ilan, tinanong ang iba, ang kilos niya ay simple at mabait. Ang mga taong dati nag-usisa at nagsalita sa likod nila, tumigil, tinitingnan si Elena na may ibang pananaw. Wala nang pagdududa, tanging paggalang na tahimik. Sa gitna ng musika at sigawan, may humagulgol sa kanya at nadapa si Elena sa lupa sa gitna ng tao. Tumigil ang lahat, ang tunog ng tambol ay humina saglit. Ang bata ngayon isang binatang lalaki. Agad na lumapit, lumuhod, at hinawakan si Elena upang itayo. Hindi nagdalawang isip, niyakap niya ito. Halos manginig ang boses. Nanay, ayos ka lang ba? Ang tawag na nanay ay tumunog sa gitna ng ingay. Isang simpleng salita, ngunit nagpatahimik sa buong plaza. Ang mga taong dati bumubulong sa kanilang likuran, tahimik na lamang ang tinitingnan ang isa't isa. Si Elena naman, basa ang mga mata, nanginginig ang labi. Bumuhos ang luha sa kanya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kaligayahan. Hinaplos niya ang pisngi ng anak, mahina niyang bumulong habang nanginginig. Walang anuman anak, narito pa rin ako. Sumisiklab ang araw, sa ibabaw ng simbahan, tumatama sa mga bandila na dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Sa tunog ng kampana ng misa mula sa malayo, nakatayo sina Elena at ang anak sa gitna ng tao, tila dalawang kaluluwa na pinagpala ng langit. Ang biyaya ng kapatawaran, ng pagmamahal na muling natagpuan pagkatapos ng unos. Tahimik ang buong nayon saglit, pagkatapos ay muling sumiklab ang tambol. Mas malakas, mas masaya, tila pagbati sa isang bagay na muling isinilang. Isang umaga, ang araw ay banayad na sumilip. Nagkalat ng gintong liwanag sa balkonahe ng dalawang palapag na bahay. Matapos ang pagdiriwang, ang dating tahimik na bahay ay puno na ng halakhak at mga usapan. Dala ng ama ang bagong kuhang larawan. Habang pinapunas, ngumiti isang bihirang ngiti na matagal nang nawala. Ang larawan ay kuha sa araw ng selebrasyon. Si Elena ay nakatayo sa gitna, hawak ang balikat ng bata, habang ang ama ay marahang nakalapat ng braso sa balikat niya. Lahat ng tatlo ay nakangiti ang ngiting natural at totoo, na tila ang liwanag ng araw ay mas nagniningning pa sa kuhang iyon. Inasinta ng ama ang larawan sa lumang pader, katabi ng larawan ng yumaong ina. Walang nagsalita, ngunit sa mga mata ng bata,
Ang dating agwat ay napawi na. Tahimik na tumitig si Elena sa dalawang larawan, isa mula sa nakaraan, isa sa kasalukuyan. Dahan-dahang hinaplos niya ang kahoy na frame, tila nagpapasalamat sa babaeng nauna nang umalis. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na mahalin ang batang ito, bulong niya. Sa labas ng bintana, humihip ang hangin, dala ang amoy ng basang lupa, ng malayong dagat, at ang mga halakhak na banayad na umaalingaw-ngaw mula sa bakuran. Lumiko ang bata at mahina niyang tinanong, "Nanay, tutulungan kita maghanda ng almusal?" Tiningnan siya ni Elena. Ang mga mata ay kumikislap sa tuwa. "Opo, anak." Bumukas ang pinto at ang liwanag ng araw ay pumasok sa loob ng bahay. Sa pader, magkatabi ang dalawang larawan, nakaraan at kasalukuyan, tahimik na saksi sa bagong simula ng isang pamilyang muling nagtagpo at nagkasama. Lumipas ang maraming taon. Ang bahay na dalawang palapag ay bahagyang kumupas na, ngunit ang larawan ng tatlo, ama, ina, at bata, ay nananatiling nakasabit sa lumang dingding, maayos pa rin. Ang batang lalaki noon ay naging isang ama na ngayon. Tuwing umuulan, nauupo siya at ikinukwento sa anak na lalaki ang kanyang sariling kwento. Ang kwento tungkol sa isang babaeng dumating pagkatapos, ngunit nagturo sa kanya kung ano ang tunay na pagmamahal. Minsan, wika niya, habang marahang hinahaplos ang ulo ng bata na nakasandal sa kanyang balikat, hindi mo mapipili kung sino ang magiging ina mo, ngunit maaari mong piliin kung sino ang mamahalin mo gaya ng isang ina. Tumingin ang bata, ang mga mata'y kumikislap, at ang nanay ko, siya ba ang pinili ng ama para mahalin ng ganoon? Ngumiti ang ama, tumingin sa labas ng bintana. Tapos na ang ulan. Ang liwanag ng araw ay sumilip sa bawat patak ng tubig na naiwan sa mga dahon, kumikislap na parang libu-libong alaala. Tumango siya, ang boses ay malalim at mainit. "Oh, dahil dito, naunawaan ko, ang pagmamahal hindi lang tungkol sa dugo. Ito'y itinatanim sa pamamagitan ng pagtitiyaga, sa mga gabing maghihintay sa tabi ng kama ng may lagnat, sa pagsasabi ng nanay at anak kapag ang puso mo ay tunay na naniniwala." Sa labas, malinaw ang langit. Mula sa malayo, tumunog ang kampana ng simbahan, tila isang huling pagbabasbas mula sa mga nakalipas na taon. Ang araw ay sumisiklab sa lumang bubong, sa mga larawan sa dingding, at sa ngiti ng mag-ama. Tapos na ang ulan, at ang kwento ng pagmamahal, ng kapatawaran, ay patuloy na nabubuhay, banayad na tulad ng init ng araw pagkatapos ng bagyo.